Bilang paghahanda ng mga posibleng epekto ng El Nino na maaaring magdulot ng kakulangan ng tubig, pinalakas ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 ang kakayahan ng mga magsasaka sa paggamit ng solar-powered irrigation technology sa pamamagitan ng 5 araw na training on the design, installation, and operation and maintenance of solar-powered irrigation system or SPIS Batch 3. Ito ay ginanap noong May 25, 29, 2026 sa Ramis Agro Farm and Technical Training Center, Barangay Marasat Grande, San Mateo, Isabela. Dinaluhan ito ng 13 magsasaka at benepisaryo ng SPIS mula sa iba't ibang Irrigators Association sa lambak ng Cagayan. Sa harap ng mga hamon at banta ng El Nino, itinuturing na mahalagang bahagi ng climate resilient agriculture ang paggamit ng solar-powered irrigation system. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, nagkakaroon ng mas maasang mapagkukunan ng patubig ang mga magsasaka habang nababawasan ang kanilang gastos sa enerhiya at pagdepende sa fossil fuel. Upang higit naman na mapakinabangan ng naturang teknolohiya, sumailalim ang mga kalahok sa serye ng hands-on exercises kung saan aktwal silang nagdisenyo, nag-install, nag-wire at nagsagawa ng troubleshooting ng solar-powered irrigation system. Natutunan din nila ang wasong pagpaplano ng sistema, operation and maintenance procedures at pamamahala ng SPIS upang matiyak ang efficient, ligtas at pangmatagalang paggamit nito sa kanilang mga sakahan. Ang mga kalahok ay binubuo ng mga benepisaryo ng SPIS mula sa National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System or NIA Maris Division 3 at NIA Region 2. Kasama ang ilang kinatawan ng nasabing ahensya. Layunin ng pagsasanay na matiyak na ang mga benepisaryo ay may sapat na kalaman, kasanayan hindi lamang sa pagpapatakbo kundi maging sa pagpapanatili at pamamahala ng mga solar-powered irrigation facilities sa kanilang mga lugar. Bukod sa mga practical na gawain, tinalakay rin sa pagsasanay ang mga pangunahing konsepto ng SPIS, mga bahagi ng gamit nito, safety precautions, economic viability ng solar-powered irrigation system kumpara sa mga sistemang gumagamit ng diesel at ang paggamit ng solar-powered drip irrigation system para sa mas efficient at matipid na maggamit ng tubig. Isa itong mahalagang konsiderasyon lalo na sa panahon ng kakulangan sa supply ng tubig. Ibinahagi ni Lizelle Lauren E. Palacol ng Tagumpay Irrigators Association ang kahalagaan ng pagsasanay para sa mga magsasakang nagnanais matuto sa mga makabagong teknolohiya sa agrikultura. Binigyan din naman ng isang kinatawan mula sa samahang Magbubukid Batog Minanga Sisim Alto Irrigators Association ang malaking pakinabang ng teknolohiyang solar-powered irrigation sa kasalukuyang kalagayan ng sektor ng agrikultura. Para naman kay Reynaldo P. Samili ng NIA Malig Isabela, mahalaga di umano na maipasa sa iba pang miyembro ng kanilang organisasyon ang mga natutunang kaalaman upang mas marami pang magsasaka ang makinabang sa teknolohiyang makatutulong sa pagpapatatag ng kanilang produksyon. Pinuri rin ni Mr. Jim Salvi Salvador, ang Chief ng Career Development and Management Section ng ATI-RTC2, ang dedikasyon at aktibong pakikilahok ng mga kalahok sa buong pagsasanay. Binigyan din niya ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng ATI, NIA at Department of Agriculture sa pagpapalawak ng kalaman ng mga magsasaka hinggil sa mga teknolohiyang makatutulong sa pagtitipid ng tubig at pagpapataas ng produktibidad sa agrikultura. Sa pamamagitan ng mga kaalaman at kasanayang kanilang natamo, inaasahang maging mas handa ang mga benepisaryo ng SPIS sa pagharap ng mga hamon at pagbabago ng klima, kabilang ang posibleng tagtuyot at kakulangan ng tubig. Higit sa lahat, inaasahan ding makakatulong ang teknolohiyang solar-powered irrigation system sa pagpapanatili ng produksyon ng pagkain, papababa ng gastusin sa pagsasaka at pagpapalakas ng katatagan ng sektor ng agrikultura sa buong lambak ng Cagayan. Para sa Balitang ATI2, ako si JR Batad, Balitang Agri.